Darating ang panahon na punong-puno tayo ng mga pagsubok. At pagkaramdam mo, wala na tayong lakas upang bumangon. Parang wala nang pag-asang makakabangon. At nakakapagod ang abutin ang mitihi hindi kayang abutin. Nauubos na ang ating lakas, labanan ng pagsubok. At ang lakas ay unting-unting kumukupas. Paano ba mauubos ang pagsubok na di magwawakas? Sana isa na lang akong hangin kung paano tangayin ang ulan at ang bagyo. Na paano pawiin ang unos sa buhay natin. At sana pwede ko pang ibaon ang bawat sakit at pagsubok na walang hanggan. Ngayon, sasapit naman ang panibagong umaga, panibagong araw, panibagong sakit ang nararamdaman ko. Tanging mga luha ang pumapatak sa akin mga mata, ang karamay ko. Upang kahit paano, maibsan ang aking nararamdaman. Kasabay ng mga luha ay unting-unting paghagulhol. At ang natitirang ngiti, tanging sandata. Upang magpatuloy sa mukhang masaya. Hanggang malinaw pa ang salitang lumaban ka. Upang magpatuloy para sa mga taong alam nilang malakas ka. Walang karapatan ang lungkot na manatili. Upang lisanin ang sayang natitira. Para sa mga taong naniniwalang lalaban ka. Kakapit ako dahil lahat ng pagsubok ay may hangganan at di magpapatalo ng tuluyan sa hamon ng buhay. Mga taong handang abutin ang aking mga kamay at naniniwalang ako'y magtatagumpay ng pusong unting-unting namamatay na handang lumaban na kahit ako'y pagod na. Dahil ang lahat ay may hangganan at wakas. At ang aking nasimulan ay may patutunguhan. Dahil hindi ito ang oras para sumuko sa laban. Dahil lahat ng ito ay nakalaan na sa aking kapalaran. Upang matutunan kong lumaban at mapagtagumpayan. Na kahit anong panglakas ng unos, kaya natin bumangon muli. Upang magpatuloy. At magpatuloy kumapit at manalig sa Kanya. Dahil siya lang ang ating makakapitan. At siguradong anumang unos na dumating. Mulit-muling ito'y malalampasan natin. Kaya muling bumangon at magpatuloy sa iyong nasimulan. Kaya pa natin magsimulang muli. Dahil hindi ito ang bukas, magsisimula pa lang tayo. Upang mapagtagumpayan. Kaya huwag kang papatalo. Ano man dumating na unos sa atin, na habang lumalaban ka, ang lahat ng ito ay may patutunguhan at may hangganan.
mahal kita. Ngunit bakit bigla kang bumitaw? Alam kong wala kang pinangako. Ngunit bakit? Bakit ako naghihintay sa iyong pagbabalik? Umalis ka, ngunit dala-dala mo ang puso ko. Paano ko magsisimula? Kung ang puso ko, ikaw lang ang hinahanap. Paano ako bibitaw kung ang puso ko magpahanggan ngayon, dala-dala mo? Paano ko aalis sa ganitong sitwasyon? Ano pa ang dapat kong gawin? Maghihintay sa iyo na kahit alam kong walang katiyakan kang babalik ka pa. Sa bawat pagtulak ko sa iyong palayo sa aking puso, ay siya naman sinasabi ng utak ko, pwede kahit kunti pa, kunting panahon pa upang hintayin kita. Na kahit alam kong wala kang pinangako sa akin, alam kong masakit. Alam kong mahirap maghintay. Paano ako? Paano ang puso kong handang magsakripisyo at handang magtiis? Na kahit kailan, di ko alam kung ikaw ay babalik. Hanggang kailan ako maghihintay? Nasaan ka? Ang sigaw ng puso ko. Ngunit pinipilit kong ibaling sa iba. Ngunit ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko. Ang sinisigaw nito. Nasaan ka na, mahal ko? Kailan ka babalik? Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggang saan ang kaya ko? Kahit turuan ko ang puso ko, na kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin ang minamahal. Sino ka? Sino ka para husgahan mo? Sino ka para gawin mo akong pulutan sa inyong umpukan? Maraming ganitong nilikha ng Diyos na wala silang iniisip kung sila ay makakasakit ng iba. Di nila iniisip na akala nila ay okay lang. Okay lang na husgahan mo ang ibang tao. Okay lang gawin mong pulutan sa isang umpukan. Dahil hindi nila nalalaman kung tama pa ba ang kanilang mga ginagawa. Basta ang alam nila, may pag-uusapan sila. Ngunit tama pa bang makasakit sila ng damdamin ng iba? Kaya sa mga taong mapanghusga, mapanglait, mapanakit, pakinggan mo to. Kung wala kang sasabihin na maganda, mas okay pang manahimik ka na lang. Isipin mo ang lahat ng iyong gagawin. Kahit sa iyong pamilya, kaibigan, o na kahit kanino pa. At isipin mo na hindi ka makakasakit ng iyong kapwa. Sa isang salita, di mo na maibabalik pa ang mga nasabi mo at ang iyong nagawa. Kahit ilang beses ka pang humingi ng sorry sa sakit na nagawa mo. Oo, maaaring mapatawad ka niya, ngunit ang masakit na mga salitang nabitawan mo, hindi mo na maibabalik pa.
dahil hindi mo alam anong totoong buhay na mayroon siya. At di mo alam anong hirap at sakit na nararanasan niya. Bago niya maibalik ang tiwala sa kanyang sarili. Ngunit ikaw, alam mo ba? Alam mo ba ang lahat? Huwag mong husgahan ang isang tao kung ano ang nakikita mo sa panlabas na anyo. Wala kang karapatan na naliitin mo kung ano ang nakikita mo. Tao siya, nasasaktan, may damdamin. Ngunit ikaw, sa tingin mo, salita lang para sa'yo. Ngunit sa kagaya niya, masakit. Nasasaktan, ngunit patuloy ka pa rin. Kaya matuto kang magkaramdam ang mga bagay-bagay sa iyong paligid. Kung nakakasakit ka na ba? Minsan sa isang salita, maraming nagugulo, nasasaktan. Kasabihan nga, bago ka manghusga ng iba, manalamin ka muna upang makita mo ang iyong puwing sa iyong mga mata. May mga bagay tayo na mabilis bitawan ang mga salita na hindi natin iniisip pa. Ngunit kapag nabitawan mo na ito, di mo na kailan pa mababawi. Kaya sa mga taong mapanglait, mapanghusga, manahimik ka.